Aminin man natin sa hindi mga idol, si Victor Wembanyama ang main option ng San Antonio Spurs sa opensa. Ibig sabihin sa kanya mag-uumpisa ang play at kung meron mang isang player na dapat tumira sa crucial minutes, eto nga ay si Wembanyama kahit man meron silang ibang mga veterano. Sa kanyang tangkad, haba ng wingspan, sigurado nga pong mas magiging madali sa kanya na makascore. Ngunit bagamat tanggap ng lahat ng miyembro ng Spurs ang ganitong sistema, may ilan para naman nga sa kanilang mga players ang nagsisimula ng magreklamo sa pagiging ball hog nito. Ayon sa source, marami nga po sa kanyang mga kakampi ang hindi natutuwa sa tuwing hawak nito ang bola dahil imbes na sumalaksak sa ilalim, tumitira nga siya bigla-bigla sa 3-point line, which is hindi nila ikinatutuwa dahil sinasayang laman nito ang bola kapag ginagawa niya ito. Kaya request ng mga Spurs players, baguhin ni Wembanyama ang galaw at maging mature sa loob ng court upang mas maging madali sa kanila na makakuha ng panalo. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, marami nga po ngayon ang nagulat matapos baguhin ni Coach JJ Redick ang ginagamit nitong starting lineup. Dahil nga napansin ito na hindi kagandahan ng laro ngayon ni D'Angelo Russell, inilipat niya ito sa second unit at pinalitan ni Cam Reddish. Dahil dito, kapansin-pansin ang magandang perimeter defense ng Lakers. Hindi rin naman ngayon laging bukas ang paints ng Lakers. Bagong tandem sa backcourt ang ginamit ni Coach Redick. Si Austin Reeves aatras sa point guard habang sa shooting guard naman si Cam Reddish. Nakabalik na rin naman si Rui Hachimura at Anthony Davis. Sa naging laro, maaga nga pong nakuha ng Lakers ang kanilang rhythm sa shooting. Nagamit na rin naman dito ni Coach Redick ang advantage sa ilalim ng basket. Dahil na rin sa ganda ng adjustment na ginamit nila ngayon, nagpapahiwatig na posibleng ma-trade na si D'Angelo Russell at gamiting asset para makakuha ng isang star caliber player. Nakapag-bounce back na nga ang Lakers ngayon at balik sa winning column. 5 wins, 4 losses. Malaking tulong ngayon ang depensa ni Cam Reddish sa perimeter na nagresulta ng pag-akyat nila sa West standings. Sa kabilang banda, kahit man anong gawin ngayon ng Chicago Bulls, hirap nga silang manalo at maging competitive sa pagkakaroon ng record na 3-6. Dahil dito, mismo ang front office na ang tumatanggap ng katotohanan na kailangan nga po nilang ipagpatuloy ang rebuilding process at inumpisahan ito sa kalalabas pa lang na balita na gagawing available muli sa trade market si Nikola Vucevic. Ipinang-o-offer na nga ito sa ibang team at inaasahan na maititrade siya sa trade deadline next year sa Pebrero. Kailangan na rin naman nilang mag-ipon ng batang players at ilang mga future draft pick at makukuha nila ang mga ito kapag naging successful ang pag-trade nila kay Nikola Vucevic. Nga pala mga idol, up until now, still undefeated pa rin naman ang Cleveland Cavaliers matapos nilang maagang tambakan ng Golden State Warriors. Struggle nga malala dito sa 3-point shooting ang Warriors, though uminit sila sa fourth quarter, hindi na rin naman sapat ang minuto para makapag-bounce back.